Mga guys, may bagong update na naman si Mita. Oh, nagulat kayo, no? Akala nyo hindi ako tutorial. Marunong din ako mag-tutorial, pero pili lang. Kasi hindi yan ang linya ko eh. Kasi ang tinuturo ko, mga kaibigan, yung totoong nangyari sa aking account. Hindi po ako nakikialam sa inyong mga account dyan. Ang nangyari kasi, ako, isang small timer na vlogger. Pasensya na, walang edit ito. Diretso. Ah, hindi pa nga nakasweldo. Pero, totoo talaga to. May bago na naman patakaran si Mita. Kayo naman, para ka naman na laging, hindi ka naman, huwag ka naman bago kay Mita. Laging may bagong patakaran yan. Ito, napansin nyo ba, yung mga views ninyo sobrang mababa na? Kasi, hindi kayo nakikinig mga tutorial. Bilib ako sa mga tutorial. Kaya ako hindi na ako nagtaka sa nangyari sa aking views. Nung nakaraang linggo, matataas pa eh. Pero itong pagpasok nitong April, sobrang bagsak. Oh, kung nakikinig ka ng tutorial, anong dahilan? Bakit bumagsak ang mga views natin? Hindi lang naman ako eh. Siguro yung mga sikat eh, sigurado bumaba din. Sasabihin ko pa ba? Kasi, iniisip ko kasi mga kaibigan, di ba, hindi na counted yung 3 seconds. Dati counted kasi yan eh. Kaya mabilis mag-million views yung mga sikat. 3 seconds. Ngayon hindi na. 5 seconds pataas na ngayon ang kwalipikado ni Meta. Kaya po, lahat po na mga sikat o hindi sikat, babagsak talaga ang views natin. Kagaya ko. Halos ano na eh. Halos sa 50 mil na ang nabawas sa aking views. Nung nakaraang linggo, halos 200,000 eh. Yung total. Total naman yan sa isang buwan. Ibig sabihin, kaya bumagsak dahil talaga doon sa dating 5 seconds, dating 3 seconds, ngayon 5 seconds na. Yan ba? Nakuha ba ninyo? Papunta muna tayo sa ako. Hindi ako nagtuturo na isang klase lang. Anong gusto nyong update? Mahal na bilihin? Magkano ng gasol? Uy! Nagulat ako sa parteng Bulacan daw. Nabalitaan ko lang kanina 1.6. 1.6 ang isang tangke ng gasol. Yan ang nga sinasabi ko. Kung hindi bininta yung Petron, kontrolado sana natin ang presyo. Wala na po tayong magagawa. Pagsikapan na lang po natin. Sino kayang ihalal natin na yung pwedeng bumili ulit ng gasolinahan? Kaya lang, parang wala ng pera, no? Dapat yung pinangutang ipinundar sa gasolinahan eh. Kasi yung oil deregulation law, parang na malabo na yan mabawi, permado na yan eh. Saka parang yan na lang ang nagtustos sa budget ng ating bansa. Tapos ang masakit kung ganyan pang nabalitaan natin na kinurakot. Kaya po tayo po talaga tatamaan, tayo maliliit. Kaya anong gagawin natin? Magdubli sipag, magdasal, diskarte, at sa 2028 piliin na natin talaga, isipin. Mamaya madali na naman kayong madala dyan sa mga pambubula. Dapat talaga yung magaling ang humawak ng ang ating leader ng ating bansa. Nakita nyo naman kahit sa mayayamang bansa, pag nagkamali ng pili bagsak din kahit gaano kayaman. Importante talaga ang mailagay natin sa pwesto yung mabait. Dami naman, di naman yung kaalaman yung talino, marami yan Ang importante, yung mabait, tapat. Na hindi lang ang sarili ang iniisip. Dito lahat ng kalaban awayin para sumikat. Sana po makalagpas po tayo sa krisis na ito. Ano, update ba sa gera? Gusto nyo? Kasi alam niyo haba ng holiday natin. Puro dyan lang sa social media kayo nanonood ng mga balita doon sa digmaan. Maraming ganyan mahilig sa digmaan. Update.
Yung nag-crash, tinamaan ba talaga yung eroplano ng Amerika. At kita mo naman kung gaano kagalit, gaano ang galit, o anong klaseng tao bang ganyan. Talagang pinapahanap, patay man o buhay, bibigyan kitang gantimpala. Di ba? Kawawa naman. Yun sumusunod lang din sa utos. Ha? Sundalo. Di ba? Doon mo makikita na ang tao na ganyan ay hindi malinis ang budi. Di ko na sabihin kung anong klaseng budi ang mayroon. Hindi malinis. Ha? Pero ito naman ang balita kasi ganun talaga, saywar yan eh. Na-rescue na. Naligtas na mismo ng kasundaluhan din ng Amerika. Ibig sabihin, nandoon na sila sa ground. Nandoon na sa Iran. Kasi pinabagsak nga yung aircraft. Bagsak. Ang ibig sabihin, nandoon na yung mga sundalo ng Amerika. Kasi na-rescue nga eh. Sabi ni Iran, sinong makahuli? Gantimpalaan ko. Mayaman sila eh. Bakit naligtas ng mga sundalo din ng Amerika? Kasi nandoon na sa ground. Nandoon na, nakarating na. Kaya po sana, hindi na po magtagal ang digmaan na yan. Kahit anumang mga saywar dyan. Basta doon ako maniniwala. Nandoon na yung ground troop. Ilan ba yun? 5,000? Ibig sabihin, kung hindi nahuli ng Iran yan, sa liit ng kanilang bansa, ibig sabihin, kukunti lang kanilang sundalo. Yun lang ang aking analytic. Sige, maraming salamat. Dito po tayo sa atin, mag-concentrate. Lagi po tayong manalangin na matapos na ang digmaan. Kasi ang kalaban natin dito, kalam na sikmura. Wala nang magagawa yung mga mga namumuno dyan na sabi pababain ng presyo. Tataas talaga yan. Kaya tayo, magtitipid, didiskarte. Manalangin na sana matapos na ang digmaan. Maraming salamat.